Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan, narito naman po tayo upang magbigay update sa paborito nating palabas sa FPJ Batang Quiapo. Nausap ni Don Julio itong si Olga dahil pagsilbihan na nga daw niya itong si David dahil malapit na daw itong magiging kabalyero. Ngunit galit nga itong si Olga at labag sa loob niya na sundin ang gusto ng kanyang papa dahil mas magaling pa nga daw si Olga sa negosyo kaysa kay David. At anak nga raw siya at kumpara daw nga dito kay David na apo lang daw ito. Pero iginiit nga ni Don Julio dito kay Olga na ampon nga lang daw itong si Olga. Kaya naman tumahimik at tumalikod na lang itong si Olga. Inis na inis itong si Olga na tumalikod at hindi nga niya matanggap na mapunta lang lahat kay David ang kayamanan ng kanyang papa. Kaya naman ang plano ni Olga ngayon na sasabihin na niya ang totoo kay Bubbles na siya nga ang ina ni Bubbles upang hindi nga mapunta ang kayamanan ni Don Julio kay David at doon na nga mapunta kay Samantha. Sa kabilang banda, mainit naman ang ulo ni Don Facundo dahil nga bumisita ang kanyang anak na si Juancho. Gusto nga malaman ni Juancho na sino nga daw ang pumatay sa kanyang anak na si Pablo. Ngunit galit na sagot ni Don Facundo na matagal na nga daw itong si Juancho na walang pamilya. Habang si Senyor Bettina naman ay pilit naman niya yung kinumbinsi itong si Don Facundo na pagbigyan nga ito ng muling pagkakataon. Ngunit hindi na nakinig itong si Don Facundo at iniwanan na niya itong si Juancho. At habang naiwan nga itong si Catherine at sinubukan niyang kausapin ni Juancho itong si Catherine, ngunit galit na galit nga itong si Catherine at sinabi niya dito kay Juancho na matagal na nga daw siyang walang ama. Kaya sa galit ni Catherine kaya nag-book out na lang ito. Sa kabilang banda, si Inting at ang mga kasama niya ay isa-isa na nga silang gumagapang at papalabas sa imburnal. Habang gumagapang sila Inting, doon na nga nakita nila Tanggol na papalabas sila Inting. At doon nga naabutan na ng jail guard sila Inting kaya pinagbabaril sila. Ngunit hindi nga nawalan ng pag-asa sila Inting lalo na't nakita nila itong si Tanggol na tinutulungan sila. Habang nakipaglaban sila Tanggol sa mga jail guard ay patuloy namang gumagapang sila Celso, ngunit natamaan nga ang kasamahan nito. Pero hindi nga nagpapatinag sila Tanggol, patuloy pa rin ito nakikipagbarilan sa mga jail guard. Habang dumadami na nga ang mga dumarating na mga jail guard kasama na nga ang mga kapulisan, dumami na ang bumaril sa kanila Tanggol kaya napilitan itong tumalon. At habang sila Inting ay patuloy pa rin gumagapang hanggang sa nakaakyat na nga ito at nakasakay na nga sa kanilang sasakyan. At iniwan na nga lang ni Mang Celso ang kanyang kaibigan na natamaan na dahil sa dumami na nga ang mga kapulisan at kailangan na nilang umalis. At dumami na nga ang natamaan pero patuloy pa rin sila Tanggol sa pakipagbakbakan. Nakatakas na sana sila Tanggol ngunit dumating itong si Chief Duran at ang mga kasamahan nito at hinarangan nga ang dadaanan nila Tanggol. Kaya napilitan muli na lumaban sila Tanggol at unti-unti ngang nauubos ang kasamahan ni Chief Duran at sa huli ay nabaril na ni Tanggol itong si Chief Duran. Kaya naman napilitang itinaas ang kamay ni Makasantos kay Tanggol at sinabi nga niya dito kay Tanggol na kaya nga nakatakas daw ang mga kaibigan ni Tanggol dahil siya ang tumulong at humanap ng paraan upang makalabas at hindi nga daw siya kaaway nila Tanggol. Kaya dali-daling umalis sila Tanggol papalayo sa kanilang sasakyan. Ngunit dumating naman ang SWAT team kaya wala nang magawa itong si Tanggol kundi paputukan na lang niya ito upang mapagsabayan niya ang mga SWAT team. Ngunit may isang jail guard na nakatawag pa ito at pinapaharangan nga sila Tanggol. Ngunit hindi nga ito nagtagal at binaril na nga rin ito ni Makasantos. Kaya naman mga kaibigan, aabangan natin
natin kung makakatakas pa kaya sila Tanggol sa mga kapulisan. Makakaligtas kaya itong si Rigor sa pagpasabog ni Tanggol sa kanilang mga sasakyan. Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa paborito nating palabas sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.